Malamang napapaisip ka ngayon na ano ba talagang nangyayari kay Giannis Antetokounmpo at sa Milwaukee Bucks. After years of loyalty, MVP awards, and that unforgettable 2021 championship, tuloy-tuloy na ang usapan tungkol sa Greek Freak at sa possible trade niya. Sa latest report ni Shams Charania, tila handa na ang Bucks makinig sa mga offers at maraming teams ang nagpapakita ng aggressive interest. Pero bago tayo sumabog sa detalye, isa lang ang malinaw. Wala pa ring official request si Giannis. 3 linggo lang bago lumabas ang report na ito, sinabi mismo ni Giannis na kahit kailan hindi niya ipipilit na malipat sa ibang team. Pero ngayon, ayon kay Shams, ilang sources na raw ang nagsasabi na ilang buwan nang sinasabi ni Giannis sa Bucks na piling niya panahon na para maghiwalay sila. Sinabi niya na hindi siya magre-request ng trade. Nakakalito at nakaka-prostrate para sa mga fans. Pero kung titingnan natin mga boss, parehong ayaw lumabas na B-lanes sa kwento na ito ni Giannis at ng Bucks management. Kaya mga boss, relax lang tayo at isa-isahin natin. Ano ba talaga ang nangyayari sa Bucks? Sino-sino ang pwedeng makuha kapalit ni Giannis at paano ito makakaapekto sa NBA? Pag-usapan natin yan. Sa ngayon, ramdam na ramdam ang tensyon sa Milwaukee Bucks. Si Giannis Antetokounmpo, ang kanilang 2-time MVP, 2021 NBA champion at ang icon ng kanilang franchise ay nasa crossroads ng kanyang karir. Sa ngayon, struggling ang Bucks. Kapag wala si Giannis, 3-12 ang record nila. At kahit gumawa sila ng wild moves noong off-season tulad ng pag-wave nila kay Damian Lillard para makuha si Miles Turner, nag-backfire ito sa kanila. Dahil hindi naman naayos ni Miles ang kanilang problema at sa short term, mas lumala pa ang performance nila. May mga reports naman na nagsasabi na handa ang Bucks na i-push na lang ang trade sa off-season kung hindi maaabot ang gusto nilang deal na may isang top young talent o maraming draft picks. Problema, may mga teams tulad ng Knicks na hindi sapat ang mga picks. Ang Knicks ay may isang tradable first round pick lang at kulang yan para sa Bucks. Kaya ngayon, plano ng Bucks mag-tank sa season for a high draft pick at i-maximize ang return sa isang possible Giannis trade. Isa pang factor ang injuries dahil si Giannis ay frequently injured lately. Calf, groin, calf ulit. Sa playoffs, halftime injuries have cost Milwaukee crucial games. Kaya kung may trade man, teams will have to wait in his health. Pero kahit na ganoon, sa level niya on the court na nag-a-average ng 28 points, 10 rebounds, 5 assists, on above 60% shooting, worth it pa rin siya sa kahit anong contender na team. Ang dilemma ng Bucks, short-term pain versus long-term gain. Kung hindi nila mamamaximize ang return ngayon, baka sa off-season pa nila makuha ang pinakamalaking value. Lalo na't free agent na rin si Giannis by 2027. Ngayon, pag-usapan naman natin si Giannis mismo, 31 years old, physically still at peak, pero mental side, probably conflict. Loyalty sa Milwaukee, malakas pa rin. Nadrap siya ng team at ginawa niyang champion ng franchise na naging parte ng legacy niya. Pero yung desire na manalo consistently, lumalakas din. Sa mga nakarang taon, hindi ganun kaganda ang takbo ng Milwaukee kaya naisip niya baka mas okay na lumipat para sa mas mataas na chance na manalo ng kampyonato. 3 weeks ago, sinabi niya na I will never demand a trade. Pero sa private, ayon sa reports, mentally ready na siya to move. Mahal pa rin niya ang Milwaukee pero gusto rin niyang may maximize ang kanyang prime years. Imagine mo rin yung internal struggle ni Giannis. Loyalty sa city, sa fans, sa franchise, pero legacy, yung chance na manalo ng rings, maging competitive at yung recognition sa future. Pero sino nga ba ang mga interesado at pwedeng makuha ng Bucks kapalit ni Giannis? Una ay ang Knicks. Sa ngayon, medyo underwhelming ang team. Last season, may promising run sila sa conference finals kasama ang Bronson Towns duo, pero championship goal malayo pa. At maaaring si Giannis ang missing piece para maging instant contender sila. Desperate ang Knicks at ready silang gumawa ng bold move para makuha siya. Nandyan din ang Houston Rockets.
Maganda ang young roster nila pero kulang pa rin para maging championship team. Bukod pa doon, tumitindi ang pressure kay Kevin Durant kaya kung makukuha nila si Giannis ngayon, pwede talagang ma-push over the edge ang team nila. Pareho silang high risk, high reward. Instant impact sa court pero malaking shake-up sa roster. Nandyan din ang Miami Heat. Matagal nang may reports na isa sila sa mga teams na gusto si Giannis. Pero ang masasabing pinaka-aggressive sa lahat ay ang Golden State Warriors. Imagine si Giannis kasama si Steph Curry, walang dudang agad silang magiging finals contender. Pwede lang i-offer si Jonathan Kuminga, draft picks at iba pang players depende sa package. Nandyan din ang Chicago Bulls. Kung makuha nila si Giannis, pwede siyang maging best player nila since MJ na instant top 4 team sa East. Taon-taon mediocre ang Atlanta Hawks. Pero pwedeng ito na ang chance nila na mag-all-in at maging legit contender sa East. Sa unique cases, Lakers at Spurs. Kung mapupunta si Giannis sa Lakers, isa na naman itong superstar acquisition na magpapatuloy ng dynasty ng top talent. Ang Spurs naman parang Robinson plus Duncan 2.0. Agad silang magiging contender from day one. Kung sila ang involved, malaking shake-up sa liga ang mangyayari. May iba pang potential wildcards tulad ng Portland Trail Blazers, Raptors, Magic, Timberwolves at Cleveland. May control ang Portland sa back swap picks at unprotected first sa 2029 kaya pwede nilang isama sina Scoot Henderson o Denny Avila para sa isang mega deal. Sa Cubs naman baka pumasok si Evan Mobley pero kailangan nila ng salary cap. Sa ngayon, aggressive ang mga teams tulad ng Heat at Warriors, sila ang mga frontrunners para makuha si Giannis. Kahit nailit pa rin si Giannis pagdating sa court, hindi pwedeng baliwalain ang injury ng history niya. Sa past 4 seasons, na-miss niya ang 58 games, mga 20% kada season, at sa playoffs availability niya halos 50-50. Madalas lumalabas sa reports ang calf, groin at Achilles concerns. Pero kahit ganon, ang level niya sa court, walang duda. 28 points, 10 rebounds, 5 assists, at shooting above 60%, world class pa rin yan. Kahit may injury risk, maraming teams pa rin ang magta-take on para sa kanya. Alam nilang malaki ang potential reward kesa downside. Kaya kahit may concern sa kalusugan, elite pa rin ang value ni Giannis. Sa Milwaukee, malinaw na may dalawang pangunahing options ang Bucks. Una, i-trade si Giannis sa mid-season kung may sapat na offer. Kasama ang young talents at draft picks. Pangalawa, hintayin ang off-season para sa mas mataas na return. Sa ngayon ang plano nila, tank for high pick, then flip Giannis para sa long-term rebuild. Bakit urgent? Una, free agency 2027. Pwede na siyang umalis at wala silang makukuha. Pangalawa, mahina ang roster kung wala siya. At pangatlo, problema ang injuries niya sa playoffs. Ang tricky part dito para sa Bucks, kailangan nilang balansehin ang short-term gain at long-term plan. Kahit may konting chance na manalo sa season ngayon, medyo unrealistic yan dahil sa weak supporting cast at injury history ni Giannis. Kaya ngayon, focus nila ay may maximize ang value ni Giannis para sa future rebuild. Para sa Bucks fans, walang duda, si Giannis ang greatest player sa kanilang franchise history. 2021 championship, legendary. Clinching games sa finals, isa sa mga pinaka-memorable ever. Pero after 2021, medyo bittersweet ang journey. Noong 2022, lost sa Boston in 7 games. Injured si Chris Middleton. 2023, first round exit versus Miami Heat. Dito injured din si Giannis. Sa 2024, natalo sila sa Pacers. Hindi rin nakapaglaro si Giannis. At ngayong 2025-2026 seasons, malamang dahil sa injuries plus weak supporting cast, early elimination na naman ang mangyayari. Ngayon, habang nakikita natin ito kay Giannis, halo-halo ang pakiramdam. Admiration pero may frustration din. Elite pa rin siya pero madalas na pinipigilan ng injuries at kakulangan ng solid support. Ang pag-trade sa kanya kahit masakit para sa Bucks ay pwedeng maging best move. Giannis gets another shot para sa ring at para naman sa Bucks makakapagsimula ulit sila sa rebuild. Sa huli, win-win situation ito para sa parehong partido. Sa trade discussions, likely bago ang February 5th deadline pero open pa rin ang off-season.
Maraming factors na kailangang i-consider: contract extension, draft picks value, player swaps, at syempre health ni Giannis. Pero sa isang dekada, nagbigay siya ng MVP seasons, championship glory at unforgettable moments. Ang mindset ni Giannis ngayon, torn between loyalty and desire to win. Para naman sa Bucks, rebuild o maximize return. At yan lamang para sa ating NBA updates ngayon. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.